To give us the Word of God, she is a District 4 head pastor and our very own church pastor. Let's welcome Pastora Diwani Oliva. Praise God! Hallelujah! Palakpakan po natin ang malakas ang Panginoon! Are you alive, awake, alert, enthusiastic? Para namang hindi pa kayo nag-aalmusal niyan. Kapag kaho sa Panginoon, talagang dapat masigla po tayo dahil ang Diyos ay laging masiglang abutin ang ating pangangailangan. Amen? Alam nyo ba si Lord laging excited na ibaba ang kanyang biyaya at pagpapala sa buhay ng bawat isa? Ang tanong, excited ka rin ba sa Kanya? Alam nyo, parang dapat ang ating relasyon sa Diyos ay parang unang pag-ibig na hindi talaga nababawasan ng kilig. Amen? Nakakakilig kayang magmahal si Lord. Napakadalas niyang magpakilig. Napakadalas na may mga pagkakataong may mga binibigay siya sa atin kapag ka nalugod ang Diyos. Kahit hindi natin hinihingi at inaasahan, binibigay ng Diyos. Amen po ba? Sige nga ho, pumalakpak ang excited. Praise God! Hallelujah! Praise God. Sino na rito nakaranas na pumunta sa isang lugar na hindi niya alam kung paano papunta at kung ano ang gagawin para makarating doon, pero salamat na lang may Waze. Sino nakaranas dito, mga driver nakaranas na magamit ang Waze? Okay. Waze? Madali ba? Nakakadali? Wasting of time. Ano? Akala natin, yung talino ng tao na inaabot ang pangangailangan natin para mapadali ang mga bagay na mahirap para sa atin, akala nga natin solusyon yun sa ating pagkainip. Na akala ng tao, anumang kainipang dadapo sa tao ay kayang solusyonan ng sino mang mag-iimbento dito. Lahat tayo naiinip. Amen. Sino rito inip na? May mga long-standing prayer tayo, may mga unspoken prayer tayo na hindi mo pwedeng ipagsabi kasi secret, pero inip ka na. Normal bang mainip? Normal. Amen. Pero ang hindi normal, ipahama ka ng pagkainip mo. Sabi mo sa katabi mo, huwag kang mapahamak sa pagkainip mo. Dahil kapag naging tayo ay agresibo na dahil sukdulang inip na tayo, baka maging kagaya tayo ni Sarai, na inip sa pangako ng Panginoon. Pinilit niyang i-misinterpret ang revelation ni Lord. Ang sabi ni Lord, magkakaanak kayo. Medyo nainip na siya, kaya ang ginawa niya, pinatabihan niya yung kanyang alalay. Baka nga iyon na magiging anak natin. So napakadelikado na tayo po ay naiinip. At kapag ang inip na yon ay dinesisyonan natin nang wala sa lugar at wala sa direction ng Lord. Nandyan po ba kayo? Kaya marami pong naiimbento, maraming inaalamang tao para ito ay sukdulang makatugon, makasagot sa ating pangangailangan. Pero ang tugon lang naman lagi dasal, luhod, iyak. Amen. Luhod, iyak, dasal. Walang lumuhod, walang umiyak, walang nagdasal sa Diyos na hindi dininig ng Panginoon. At alam niya na ang tao'y nasa papuntang pagkaligaw. Tanong, sino rito naligaw na? Naligaw ng babae o lalaking minahal? Char. Sino rito naligaw na? Ang hirap kayang maligaw. Diba? Lalo yung gas mo, wala na. Gumaganong-ganon na yung ilaw. Tapos pangalawa, wala ka pang load para humingi na sa klolo. Grabe yun. Ang problema nito, nasi-CR ka pa. Grabe stress na yun. Anong unang stress? Nasi-CR ka. Pangalawa, wala kang load para humingi na sa klolo. Pang-apat, wala ka ng gas. Pang-lima, wala ka palang baong pera. Sabi mo, di bali may card. Kahit may card, hindi mo nga alam kung nasa ng gasoline station. Naku, patay ka na doon. Nakaka-relate ang ibang mga tinatamaan. Ilagay natin sa spiritual nating buhay. Paano kung pagligaw ka na? Salamat na lang, galing tayo lahat sa pagkaligaw. Ikaw, sabihin mo sa katabi mo,
Ikaw, ako, galing sa pagkaligaw. O, di ba? Aminin natin yan. Ligaw tayo sa pagtanaw, ligaw tayo sa relihiyon, pananampalataya, ligaw tayo sa maling buhay. Salamat na lamang. Sabi ng Bible, I am the way, the truth, and the life. No one can come to the Father except by me. Nakita natin ang tamang daan. At ang daan ay si Jesus na nagturo sa atin ng tamang landasin upang hindi ka mangapa sa magulong mundong ito. Isa pa, sino rito ang nangapa sa dilim? Ang hirap. Yung bang biglang nag-brown out, blackout, di mo alam kung saan ka dadaan. Kaya kung ano-ano na inakapa mo. Hindi kalooban ng Diyos sa spiritual life natin na mga paka sa dilim ng buhay at maligaw ka sa landasing tinatahak mo. Dahil hindi ka nilagay sa mundo, bagamat nagkasala ka, ay para lamang ipahamak ng Diyos. Malinaw po ba? Kasi may nag-comment, masyado daw akong mabilis magsalita. Baka kaya hindi naiintindihan. Malinaw po. So our topic for today, for this morning, it's all about choosing the path of blessing. Ko, nakakakilig. Ganda ng topic. Gusto niyo yan? Sino gusto niya? Pag gusto niya, papaguhin na lang natin. Repentance for revival. Hindi. Choosing the path of blessing. Paano nga ba tayo lalakad sa landasin na puno ng pagpapala? Pag sinabing pagpapala, blessing, general ito ha? Baka nga mamaya, ang dami mong gustong kainin at pwedeng bilhin, bawal naman sa'yo lahat. Baka nga mamaya, ang dami mong ang pera, may sakit ka naman. O kaya, healthy ka, wala ka namang pera. Ganda-ganda mo, pero wala kang jowa. Diba? Talagang lahat tayo kinukulangan. Hindi pwedeng kompletohin tayo ng Diyos para hanapin natin ang tunay na landas para sa kapunuan ng ating pangangailangan. Ito ay ang landasin ng Diyos na inihahanda sa buhay ng bawat isa. God has a path of its good road to take. Each new day brings the opportunity to choose the path of blessing. Psalm 16 NIRV version says, "You always show me the path of life. You will fill me with joy when I am with you. You will make me happy forever at your right hand." Ganda, no? Meron pang isang version ako dyan, AMPC. "You will show me the path of life. In your presence is fullness of joy. At your right hand, there are pleasure forevermore." Oh, ito pa isang version. Kaya maganda, pag nagbabasa kayo ng Bible, lahat ng version, basahin nyo. Lalo kayong kikiligin. Kapag hindi mo maintindihan yung version na yun, lipat lang. ERV version, "You will teach me the right way to live, just being with you. You will bring complete happiness. Being at your right side will make me happy forever." Ito pa isa, NIV. "You make known to me the path of life. You will fill me with joy in your presence, with eternal pleasure at your right hand." Gaganda ano? Walang hindi magandang version. Tagalogin natin. "Ituturo mo ang landas na patungo sa buhay, sa piling mo'y madarama ang lubos na kagalakan." Sino rito gusto ng joy? "Joy of my desire, all-consuming fire, because the joy of the Lord is my strength." Alam niyo ba yung joy na galing sa Lord, hindi pwedeng kopyahin ng tao? Magtatambling man ang magtatambling ang mga mahal mo sa buhay. Hanggang happiness lang yon. Bigyan ka man ng mamahaling cellphone, magagandang alahas, ipagpagawa ng magandang bahay, luxury car, ilipot ka sa buong daigdig, happiness lang yon. Pang Jollibee lang yon. Amen ho ba? Si Lord joy. Pag sinabing joy, ito ay galing sa kaluluwa mo. Yung happiness kasi, nababase ito sa masarap na pagkain. Sabi nga ng ilang mga Chinese, psychologist na Chinese, pag gusto mo daw sumaya ng isang araw, kumain ka ng gusto mong pagkain. Kakasaya kaya yun. Pag gusto mong sumaya ng isang linggo, mag-shopping ka, bilhin mo yung mga gusto mong damit. Pero kung gusto mong sumaya ng isang buwan, gawin mo yung parehong yon.
Sa loob ng sabuan, kainin mo lahat ng gusto mong kainin, bilhin mo lahat ng gusto mong bilhin. Kung gusto mong sumaya ng isang taon, every second month, mag-abroad ka. Explore yourself. Pero sabi ng Christian Chinese, pang isang araw lang yon, pang isang week lang yon, pang 1 week, pang 1 year. Pero if you want forever joy, let us invite the presence of the Lord because the joy of the Lord is our strength. Amen! Palakpak. Palakpakan natin ang Lord. God shows us the right path. Choose to walk on it. Path speaks of a way, a road, a direction, and the righteous man is not traveling in the same direction as sinners. The righteous man is not afraid to take a less traveled road because he knows it leads to blessing, happiness, and eternal life. Ang isang Kristiyano, ang isang tao na may pagkakilala sa Panginoon, hindi siya natatakot sa anumang lakbayin at landasing. Alam niyang nandun ang Diyos, bagamat ito'y tila baga may mga pagkakataon na may lubak, di ba? May mga daan na para bang rough road. Ang hirap kaya pagka lalo na medyo malipis na yung gulong mo, no, Alan? Pipili ka na lang na makinis na daan, medyo igugawang-gewang mo yan. Iiwas mo sa rough road. Pero spiritually, kahit na may rough road ang life, alam mo na yung sa dulo doon, nandun ang pagpapala, go on ka pa rin. Dahil you are in the right path. Meron po akong apat na bagay na iiwan sa oras pong ito to choosing the path of blessing. Una, alam ng Diyos ang landasing dapat mong landasin. Ang Diyos ay hindi nagjo-joke, hindi nagpa-frank na joke, na Lord. Gusto niya na maging seryoso ang buhay natin at maranasan nating ma-enjoy ang mga pagpapalang isinabog niya sa daigdig. Nandyan po ba kayo? Isinabog niya sa daigdig ang lahat ng iyong pangangailangan, kasama na rito ang ikasisiya mo sa buhay. Kaya nga sa isang salita, lahat ay naganap. Bago ka nilalang, wala kang bahagi sa hangin, wala kang bahagi sa dilim, wala kang bahagi sa magagandang tanawin. Basta sinilang ka na lang, meron kang oxygen. Ako'y naranasan ko ma-oxygen eh. Grabe pala, no? Talagang bumababa na yung oxygen ko sa katawan ko. Nilagyan ako ng oxygen. Tsaka ako nakahinga. Na-appreciate ko talaga yung hangin eh. Na-appreciate ko talaga yung blessing ni Lord. So, a transformed life chooses to live this lifestyle. 4 major points. Ready na po ba tayo? Fasten your seatbelt. Number 1, a lifestyle of generosity. Itong outline na to ay galing sa GMA na pinapaturo po sa aming mga pastor. A lifestyle of generosity. Living is giving. Everybody say, living is kaya kong patunayan yan. Ang mabuhay ay isang pagbibigay sapagkat ibinigay ang buhay mo mula sa kalangitan, ibinigay ng Ama sa langit ang kanyang anak na si Jesucristo upang ang sino mang sumampalatay di mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So living is giving and giving must be a lifestyle. Pag sinabing lifestyle, ito na yung kasagsagan ng pamumuhay mo. Kasama na to sa buhay mo. Parang hindi na mawawala yung lifestyle mo. Babaguhin. O minsan nga, di ba sabi nila, kaya naghihirap yan, taas ng lifestyle eh. Kaya iyan, hindi masaya masyado kasi yung lifestyle niya, hindi baguhin. So malaki ang kinalaman ng lifestyle natin sa kaganapang pagpapalang darating sa buhay natin. Tandaan po natin, tinawag tayong katiwala. Excited na ho ba kayong magtuloy-tuloy ako? The lifestyle of a biblical steward is one who acknowledge that God owns everything in their life and they in turn seek to manage all that they have for Him. He's been good to us better than we deserve. Naalala ko po yung isang kwento, meron daw pong nanay na lagi niyang sinasama sa simbahan ang kanyang anak. So, nung mag-o-offering na, di ba yung mga bata, nag-o-observe yan eh. Pag may bigay ka ng offering o ng tithe, sasabihin ng mami, ng anak, ako din magbibigay, di ba? So tayo ho dito, ang lahat ng mga anak ng leaders workers, may blue envelope po sila. Hindi lang po yun. Nasa tiyan pa lamang po ang bata na anak ng isang worker leader, may blue envelope na po. At saksi po sila
na pinagtatights nila yung bata sa loob ng tiyan nila, nakita nila yung abundant blessing ng Panginoon. So sabi po nung ang bata, sabi nung ina, o sige, bibigyan kita ng mga $4. So hatiin mo yan. Ikaw na ang magbigay doon sa offering bag, tapos magtira ka ng sayo. So binigyan ng $4. So magkatapos pong magturo nung pastor patungkol po sa tithes and offering, at pinalapit na ang lahat ng magbibigay doon sa plate. Pagbalik po ng bata, sabi po ng nanay, sabi niya, magkano binigay mo? Kasi sabi nung pastor, God loves a cheerful giver. So ano ginawa mo? Binigay ko po lahat. Kasi masaya kong ibigay ang lahat. Grabe, no? Bata pa lang yun. 2 Corinthians chapter 8, verse 5, and they gave in a way that we did not expect. They gave themselves to the Lord and to us before they gave their money. This is what God wants. At higit pa sa inaasahan namin, ibinigay nilang kanilang sarili una sa Panginoon at pagkatapos ay sa amin ayon sa kalooban ng Diyos. Ang nagiging problema kung bakit hindi natin maibigay ang para sa Diyos at hindi tayo maging generous sa Lord at sa iglesia o sa mga taong nangangailangan ng tulong dahil hindi pala talaga natin tunay na binibigay ang buhay natin sa Diyos. Natatakot kang magkulang. Natatakot kang mawalan. Lahat naman ang meron ka, lakas, promotion, trabaho, o anumang nasa bulsa mo ngayon, magkano man yan, galing lahat kay Lord yan eh. Kahit gaano kalakas ang katawan mo, isang stroke lang yan, tanggal ang lahat ng benepisyong meron ka. Tanda mo yan. Di ba? Papapasukin kahit manager ka pa, kahit pinakamagaling ka pa sa kumpanya, kapag ikaw ay baldado na sa isang iglap. Ang bilis pa namang mamatay ng tao ngayon. Ang bilis mabalda. Akala nyo ang stroke pang 50 anyos lang. Hindi. Nai-stroke na ngayon ang mga 20 anyos pataas. Dahil sa mga kinakain, pagpapabaya sa sarili, hindi marunong matulog na maaga. Kung matulog, 4:00 ang pinakamaaga ng umaga. Ang lahat ng kinakain, puro preservatives. Ayaw na kumain ng gulay kaya hindi mabuting katiwala ng katawan. Kaya tinan nyo, mga kabataan, 17 pa lang, mukhang senior citizen na. Nakakatanda ang mga bagay-bagay na ginagawa at kinakain. Nandyan po ba kayo? Sabihin mo, oops, tinamaan yung anak ko. True giving comes by first surrendering our lives to God and His will. If we give self, then we will have no problem giving our stuff. Kasi alam mo sa sarili mo eh. Alam mo sa sarili mo na ang buhay kong ito, hawak ng Diyos to. At wala akong kayang ibigay o hindi kayang ibigay na pag sinubukan kong ibigay, hindi ko pababayaan ng Diyos. Hahamon po ako ngayon. May isang kabang bigas dyan, Lota. Sino rito ang naglingkod at nagbigay sa Diyos na nagkadahop-dahop? Siguraduhin nyo lang tama doktrina nyo. Bibigyan ko kayo sa kabang bigas. Kasi ang pinanghahawakan ko, salita ng Diyos. Kaya napakaraming malulungkutin kasi kapag kinukonvict na ng Lord, nilalabanan, ang nakikita ay pangangailangan, laki ng mga pagkakautang, laki ng mga bayarin. Ako ho, sa totoo lang, may mga testimony ako, unusual eh, hindi ko na ho pinatutotoo sa iba. Kasi hindi ka paniwala. Ang motivation lang po namin, alam kong walang nasa gitna ng kalooban ng Diyos na pababayaan ng Diyos. Sabi po ni C.S. Lewis, I do not believe one can settle how much we owe to give. I am afraid the only safe rule is to give more than we can spare. Giving takes you out of yourself and allows you to expand beyond earthly limitation. Call to mind a few biblical principles that promise a bountiful harvest to those who sow bountifully. Some people give what they can afford. Others give less than they can afford, while others, like some in Macedonia, give beyond their ability. Kapag ka ikaw pala nasa life and death situation na, yung darating sa punto ng buhay mo, wala nang magagawa pera, wala na rin sa-isay sa'yo at wala nang value ang lahat ng bagay sa daigdig na ito. Gagamitin mo lang yun to sustain your life. Galing ho yan sa isang taong pinag-pray ko na life and death situation, then binuhay ng Lord. Sabi niya, alam mo, Pastora Diwani, nung konti na lang ang hininga ko at papunta na ako sa dulo ng buhay ko at papunta na ako sa kamatayan, naisip ko na kahit nasa isang magandang ospital, mamahaling ospital, magagaling na doktor ang humahawak sa akin, sa isang iglap, para lang akong si Steve Jobs.
na napakabata para kunin ang buhay sa kasagsagang nasa gitna ng kasaganaan at kasikatan. Sa isang iglap nagkaroon ng sakit na hindi kayang gamutin ng sinumang mahuhusay na doktor. Sabi niya, lahat ng bagay na meron ako, pang-sustain na lang. Ang pinaka-value ko ngayon, yung buhay na sinustain ng Lord. Kaya kapag may nagkakasakit daw, talagang ang puso niya ay nasasaktan. Ang kamay niya ay binibigay at sabay panalangin na hindi lamang sa pansamantalang biyaya makilala ang Diyos, kundi pang walang hanggan. When we honor God with our finances, we are telling God that we have more faith in Him than in our possession. We are telling the Lord we are trusting in Him more than our earthly possession. When you trust God with your tithe and offering, then you are trusting God to be the one who will be there to provide for you and bring blessing into your life. Kakakilig naman yun. Proverbs 11:24, those who give generously receive more, but those who are stingy with what is appropriate with God needy will grow needy. Acts 20:35 says, I taught you to remember the words of the Lord Jesus. You will have a greater blessing when you give than when you receive. Ang ganda nito, no? I taught you to remember the words of the Lord Jesus. You will have a greater blessing than when you give than when you receive. Ang isa hong kalaban ng ating pagbibigay kaloob sa Diyos ay pagkabalisa, pag-aalala sa mga susunod nating buhay. Alam mo, may revelation ng Lord sa akin eh. Sa Old Testament, nagturo ng mga giving, first fruit, pledge, sacrificial offering. Iba't ibang klaseng sacrificial, ha? Mga firstborn, which is sa atin, nire-represent natin, first fruit, pledges, seeds. Grabe, pagdating sa New Testament, ha? Bombastic ang turo ni Jesus. Nung nakita niya na nababali sa mga disipulo, sabi niya, kaya't sinasabi ko sa inyo, sabi ni Lord sa Matthew 6, huwag kayong mabalisa tungkol sa inyong kakainin at sa inyong iinumin upang kayo'y mabuhay, upang kayo'y mabuhay o kayo'y tungkol sa susuotin ng inyong katawan. Hindi ba't ang buhay ay higit na mahalaga kaysa pagkain at ang katawan ay kaysa damit? Ito maganda, verse 26. Masdan ninyo mga ibon, hindi sila nagtatanim ni umaaniman o kaya nagtitipon sa kamalig, ngunit pinapakain sila ng inyong ama na nasa langit. Hindi ba't higit kayong mahalaga kaysa mga ibon? Sa bahay po, ako gusto ko talaga mag-alaga ng ibon. Nakaka-relax yung pagka humuhuni sila. Sabi ko kay Pastor John, bili tayo nun, total may garden na tayo. Hindi na ho namin kayang bumili. Pag pumunta ko kayo sa bahay namin, ng bandang alas 8 at alas 5, para kayo nasa Paris. Nagbababaan ng lahat ng ibon. Pero hindi ganun kadali para bumaba sila. It takes a month. Ang ginagawa po namin, nagbabagsak po kami ng bigas sa garahe po namin. Hanggang doon po sa garden namin. Pag tinitingnan ko na, kaluskus ka lang, nagliliparan sila. Sabi ko, susungit nito mga to, pinakakain ko na eh. Gusto ko lang naman makipaglaro sa kanila. Gagawin po namin yan, sakto yan, bago ho namin ihatid si Pastor Akay sa work, magasaboy po kami ng bigas. And to be honest, talagang kasama na sila sa budget namin. Aba, nagdaan ng ilang buwan, minsan, ang ingay ng mga ibon, naghirera lahat doon sa pader namin ni Hazel. Nakababa lahat, tinatawag na kami. Totoo po ito. Nalimutan pala namin maglagay ng bigas. Tinawag na kami. Sabi ko, tatawag-tawag kayo. Ganyan ang tao talaga eh. Pag may kailangan, naalala ka lang. Char. Diba? Tapos, sabi ko, Daddy, kinikilig ako, nandiyan yung mga ibon. O talaga? Eto, nakaka-surprise. Nagsaboy kaming ganyan. Bigla silang lumipad, hindi pa alis, pababa. Pero it takes a month. Alam mo, sigurista sila. Baka pain yan. Buti pang ibon, sigurista, ikaw hindi. Pinapainan ka na ng kaaway para bumagsak, hindi ka pa sigurista para matuto sa buhay mo. Ang ibon, sigurista, baka pain to, pain. Tuto ka. Pag nandyan na tumatakbo na sila, lumilipad na. Pero ngayon, nung napatunayan ng ibon na kami trusted person, punta kayo alas 8 ng umaga, alas 5 ng hapon, para kayong nasa Paris. Babaan ang lahat ng ibon sa amin. Totoo po yan. Glory to God. Naging generous po kami sa ibon. Ito ho, revelation ng Lord. Yung palad ko, kahit dumakot ako, kapos. Gaano kaya kalaki ang palad ng Diyos?
Ilang bilyong may ibon sa himpapawid para pakainin ng Ama at ihagis ang mga patuka ng ibon na dumakot ang Diyos sa kanyang palad at ihagis sa buong daigdig. Nakuha niyo ba yun, yung revelation? Na kapag binuksan ng Ama sa langit ang kanyang palad at ibuhos sa iyo, hindi lang kailangan ng ibibigay, kundi maging ang gusto mo. Amen! Not only your needs, but your wants. 2 Corinthians chapter 9 verse 7, huwag papalakpak ang hindi mapagbigay. Hindi para sa inyo yan. Pero kung ma-breakthrough ka, dahil ang sabi ng Lord, tanong, sino rito nakakita na ng bangko? Para naman pinababa. Para lang makarelate, kasi naman minsan tutulog kayo eh. Sapat kayo, singilin eh, mahal ang kuryente. Joke lang. Sino rito nakakita ng bangko? Amen. Sino rito nakapasok na sa loob ng bangko? Amen. So, dalawa lang ang papasok sa bangko. Magwi-withdraw, magde-deposito. Kahit na magbabayad ka ng anumang mga bills, yon kaperahan ang pag-uusapan. Si Kuya Eric nagtatrabaho sa Central Bank yan. Si Ate Hazel nagtatrabaho sa bangko. Sino ba yung nagtatrabaho dito sa bangko? Mga banker. Si Hazel, kapag may lumapit sa kanya, minsan teller yan sa land bank pag nakita nyo siya. Kapag ito ay nagbigay ng withdrawal slip, titingnan automatic ni Hazel yung account mo. Makapag-withdraw ka ba kung wala kang account doon at wala kang dineposito? Hindi mo pwedeng ipilit kay Hazel yon. Kasi lahat ng account ng sino mang tao, kapag siya may account sa bangkong yon, hindi maikakaila. Amen ba? Tanong mo sa katabi mo, may account ka ba sa langit? Mag-withdraw tayo ng sabay-sabay ngayon. Joy, mag-withdraw tayo. Roland, mag-withdraw tayo ngayon. We are now anointed because we are united. 2 Corinthians 9, everyone should give whatever they have decided in their hands. O, balansehin natin ha. Pastora naman, walang tinurong kundi giving. Huwag kayong magbigay kung napipilitan lang kayo. Kung ririgaluhan nyo isang tao at sinabi nyo, haya na nga, madalas ka magparinig eh. Sasaya ba? Kung ikaw magre-regalo sa isang bonggang-bonggang birthday, tapos bumili ka ng parregalo, nakita mo, huy, sino rito nakabili minsan ng shampoo tapos merong nakadikit na tabo? Pasunod. Ang ginawa mo, dahil shampoo ririgalo mo, gusto mo yung shampoo, mas nakatipid ka pa, tabo, nirigalo mo, giveaway. Minsan yung bata pa si Kai, medyo mataas ang taste ng anak ko Di ba haling isa lang ang pantalon yan, pero talaga naman. Kaya magtiis. Pati yung mana siya sa tatay niya. Ako naman, kami ni Kat, ako nag-enjoy kami niya kahit ukay-ukay lang, share kami, kami palitan. Pero ni minsan, di ko naging kapalitan ng damit si Kai. Kapalitan niya, daddy niya. Si Pastor John, isa lang ang pantalon niyan, buong buhay niya ng binata, pero tatong mod, tatak. 1 taong sweldo niya, pinambili. Pero buong habang binata siya, isa pantalon niyan. Merong ganon, wag niyo basagin ng trip, sasabihin niyo, ang hirap-hirap mo, taas ang taste mo. Pinanganak na mataas ang taste, mahirap nga lang ang buhay, wala tayong pakialaman. Amen? Meron namang mayaman, tuyo lang, maligaya na. Merong mahirap, ano ba ang pagkain ng mayaman? Naalala ko si Helen Palamanan mo, palamang mayaman. Sabi ko, nung palamang mayaman, pag palamang mayaman, mas marami palamang kaysa tinapay. Pag palamang mahirap, hindi mo na maaninag ang palaman. Ganun ba ako yun? Palamanan mo nga ako, palamang mayaman. Kidding aside. Tayo si Lord, kung palamanan tayo, palamang pang mayaman. Pwede ba ako mag-special number? Charlene? Po, sandali Facebook Live. Gusto ko kasi ito Ang pagbibigay sadyang ganyan, mahirap talagang maunawaan. Laging may takot, laging may panghihinayang, lalo na pag-offering na naman. Huwag kang mag-isip ng ano paman. Uy, kinikilig tuloy ako. Tiwala mo sa Diyos ang siyang kailangan. Magbigay ka lang at ikaw ay bibigyan. Hustong takal, siksik, liglig, umaapaw. Uy! Asa to, no?
Jeff, nasa tono. Oh, yun. Yun ang ibig sabihin ng nakakakanta, pero hindi pwede maging worship leader. 2 Corinthians chapter 9, verse 11 says, God will make you rich in every way so that you can always give freely, and your giving through us will make people give thanks to God. By the way, thank you so much kay Ate Dali Song yun. Pasasaganain niya kayo sa lahat ng bagay upang mas marami ang inyong matulungan. Sa gayon, lalong darami ang magpapasalamat sa Diyos nang dahil sa inyong tulong na dadalhin namin sa kanila. Be a generous giver. Number 2, a lifestyle of service. Kakadalawa pa lang ako, isang oras na yata. A lifestyle of service. God empowers you with the Holy Spirit for you to serve and be witness to share the saving, healing, and delivering power of Jesus Christ to those around you. A passionate, productive, and powerful service is what God desires. Ang gusto niya ilandasing makita kang naglilingkod sa Panginoon. A lifestyle of service. A pathway to serve the Lord. Sabi ng Exodus chapter 23, you must serve the Lord, your God. If you do this, I will bless you with plenty of bread and water. I will take away all sickness from you. Your women will be able to have babies. None of their babies will die at birth, and I will allow you to live long lives. Walang naglingkod sa Panginoon na hindi niya hahayaan na manakawan ito. Serving God gives a fulfilling life. Countless people serve yet they miss the meaning of this blessing. Blessing ko po kaya ang maglingkod. Pastora, maglilingkod po ako kaya lang kulang ang oras at panahon ko. Oh well, announcement uli. May adapt a family po tayo. Hindi maipaglingkod ang katawan, maipaglingkod ang bulsa. May barangay challenge po tayo ngayon. Ako, pag binibisita ko yung barangay challenge ng GC, makukuta nyo, mga extension coordinator. May mga inaalagaan yan. Pinakamahina po, 5 pamilya hanggang 10 pamilya. Then, nire-reward po natin sila. Kapirasong pagkain ang binibigay po natin mula sa mga taong nagpapagamit, hindi man kaya ng panahon at oras, pero sa kanilang pagbibigay, nakapaglilingkod po sila. Sayang ang talento kung di pagagamit kay Lord. Ito gusto ko. Job 36 verse 11. Favorite ko po to. Ito ang aming Bible verse sa glorious house namin. If they serve and obey Him, He will make them successful and they will live a happy life. Ito po yung version namin. NIV, if they obey and serve Him, they will spend the rest of their days in prosperity and their years in contentment. Walang altar call namin, walang family altar namin na hindi namin ito pinapaalala kay Lord. Ang paglilingkod sa Diyos ay isang malaking pagkakataon na mabigyan mo siya ng karangalan at mabalikan mo siya ng pasasalamat. Kung pagtatanungin niyo ako nung ako'y 18 anyos, nang ako'y maging pastor, bakit ka naglingkod? Sasabihin ko, ito ang gusto ko. Sa unang pagkakataong ako'y tawagin ng Diyos, ang dahilan ko lang po ay, ito ang gusto ko. Sa bandang gitna ng aking paglilingkod, nang may nagtatanong na sa akin, ba't ako nananatili sa paglilingkod? Nung dumaranas na po ako ng mga pagsubok at paghihirap, medyo nagkaroon ako ng konting confusion. Mahirap pala, hindi pala biro. Pero nakita kong sarili kong mahirap man at hindi biro at maraming dapat isuko, naglilingkod pa rin. Yung pa rin po ang sinagot ko sa gitna ng aking paglilingkod. Ito ang gusto ko. At hanggang dulo, magpahanggang ngayon, tanungin niyo ako, ba't ako nananatili? For 34 years in service the Lord, ito ang gusto ko. Wala na po akong ibang gusto. Bukod kay Pastor Jan at sa mga anak ko, ito ang gusto ko. Dito ako maligaya. Dito ako masaya. Dito ako lumalakas. Dito ako pinagpapala. Dito na buo ang pagkatao ko na kasama si Jesus. Dito ko nakitang mahalaga pala ako. Dito ko nakitang may kwenta palang buhay ko. Lalo na nang mapangasawa ko si Pastor Jan, na pinulo talaga sa kawalan ng pag-asa, isang basurerong adik. Nakita ko na pinapahalagahan ng Diyos ang buhay natin. Kahit gaano ka kadungis, kahit gaano kapalpak ang buhay mo, nais niya na maging kagamit-gamit ka.
1 Corinthians 15, so you must continue to be strong in your spirit, my Christian friends that I love. Do not let anything move you away from your faith. Continue to work hard as you serve the Lord. You know that whatever you do for Him will not be useless. Pinaalalahanan ni Apostol Pablo mga taga-Corinthian church, therefore, my dear brothers and sisters, stand firm, let nothing move you. Kung may mga bagay man, mga sitwasyon man, mga pangyayari man sa iglesyang pinaglilingkuran mo na di mo maintindihan, di maunawaan, diretso lang ng paglilingkod. Amen po ba? Alam niyo po ba, alam kong hindi ako matalino, maganda lang. Joke lang. Alam kong hindi ako matalino. Kinakabahan ako lagi kapag may mga conference, pagsasalang na po ako sa mga imbitasyon. Totoo yan, nangangatog ako. Kapag nakikita niyo ako nung di na ako makausap, at wala na akong pinapansin, 34 taon na akong tumatayo rito, wala akong tayo na di nangatog. Hindi ko nakasanayan na. Hindi madali. Pero salamat sa Panginoon, sabi ng Bible, stand firm, let nothing move you. Ang minaster ko lang po, alam kong hindi ako ganun katalino, hindi ako ganun kahusay. Ang minaster ko lang sumunod sa Diyos. Kasi pag masunurin ka sa Diyos, napakadaling ibigay ang mga bagay na kailangan mo. Number 3, a lifestyle of godliness. Hindi ko mong gusto mong maglingkod sa Lord, sige lang kahit hindi mo iniiwan ang kasalanan. Hindi pwedeng idahilan mo sa Lord, Panginoon, naglilingkod naman ako sa iyo. Oo, naglilingkod ka. Pero ang higit na ang titingnan ng Diyos sa iyo ay hindi yung pawis na lumalaglag sa katawan mo, kundi yung buhay mo na inaayos ng Diyos at nagpapaayos ka. That is godliness. A lifestyle of godliness. Psalms chapter 1, great blessing belong to those who don't listen to evil advice, who don't believe like sinners, and who don't join those who make fun of God. A transformed man avoids the path of the sinners. Do not yoke to unbelievers. Ako, nung ako'y makakilala sa Panginoon, nakikinig na ngayon yung mga dati kong unbeliever ng kaibigan, na ngayon believer in Christ na. Although sinasabi nila, wala pa kaming simbahan, Pastora, Wani. Kung noon ako tawagin nung high school Wani, tatouch kami sa mga sinasabi mo dyan. Kung ano mga sinasabi mo, naiiyak na ako. Mga unbeliever yun. Dahil mas malaki ang oras at panahon ko sa mga tamang tao, konti lang sa mga maling tao, at minsan ayoko ng maling tao. Ang suplada naman ni Pastora sa personal, malinis, sasama ka pa. Yan ang sabi ng Book of Psalms. Kapag maling tao ang sinasamahan mo, mamamali ang buhay mo. Nandyan po ba kayo? Hindi ibig sabihin na pag nasa kumpanya ka, nasa trabaho, ayaw mo nang kausapin lahat. No, hindi. Pwede kang makisaya, pero hindi ka pwede kang makisaya, pero hindi makisama. Nangyayari, nakikisaya ka na, nakikisama ka pa. Magugulat lahat Ako ayoko kayong encourage na maraming papasok sa eternity. Konti lang yun, konti. Simpleng pagsisinungaling lang Di mo ma-overcome. Simpleng pagpunta lang na simbahan, di mo mapuntahan, ambisyosa ka, pupunta ka pa ng langit. Pero pagka swimming, outdoor, birthday, come on! 4 o'clock in the morning, 3 o'clock pa lang, nando na! Yay! Pagdating ng Sunday service, online na lang. Pag birthday, andon! Sabi mo sa katabi mo, hindi kaya ikaw yon? A lifestyle of godliness, Psalms 1, we learn the happiness comes by choosing to work a righteous path. It presents only two ways to live, the way of the world and the way of the Word. Word and Word. We can say that they speak of thinking, behaving, and belonging. The righteous man and the ungodly man are different in how they think, how they behave, and to whom they belong. This blessedness, sabi ni Spurgeon, is unattainable by the poor, the forgotten, and the obscure, as by those whose names figure in history and are trumpeted by fame. Number 4, huli na po, a lifestyle of abiding in God. Abiding in God. A lifestyle of generosity. Diba, galing po tayo doon kung saan nais ng Panginoon na mabuhay tayo, na hindi tayo nabubuhay ng madamot, pinagkakaitang para sa Diyos.
10% lang di mabigay. De palo pagka ginalawang 90%. A lifestyle of generosity. Minsan, ito ang nakakaligtaan po natin. Ang maging matulungin at gumawa ng mabuti sa ating kapwa. A lifestyle of service. Ang paglilingkod sa Diyos ay wag nating kaligtaan sapagkat ito ang pinakamainam at pinakatumpak na pwede nating gawin habang naghihintay tayo sa Lord. A lifestyle of godliness. Habang tayo naglilingkod, paayos natin ang Diyos ang buhay natin sa Diyos. And a lifestyle of abiding in the Word. Psalms 1 uli, instead they love the Lord's teaching and think about them day and night. So they grow strong like a tree planted by a stream. A tree that produces fruit when it should and has leaves that never fall. Everything they do is successful. Nakakita na ba kayo ng halamang nakatanim sa tabi ng batisan kahit umaraw ay hindi natutuyot? Ang isang halamang madalas madiligan at naaarawan, madaling mamunga at madali itong lumaki. So napakahalaga na ang salita ng Diyos ay lagi nating hawak. Hawakan po natin ang salita ng Diyos. Ito ang magpapatibay ng ating pananampalataya. Why is the righteous prospering? Why is he blessed? Because he has found the source of life, the Word of God, the teaching of the law and the teaching of Jesus. He has found stability and freedom and therefore will produce fruit that is eternal because he is focused on eternal things. And because he chose the path of blessing in the life of the righteous man, God brings forth something good and wonderful out of everything. Each new day brings the opportunity to choose the path of blessing. Wala pong maliligaw basta nasa gitna tayo ng kalooban ng Diyos. Paano malalaman na nasa gitna tayo ng kalooban ng Diyos? Isuko natin ang buhay natin sa Panginoon at gawin ang kalooban niya sa ating buhay. Let's bow our head and let us close our eyes. Panginoon, marami pong salamat sa iyong salita na nagbigay linaw, nagbigay pag-asa at nagdulot ng panibagong sigla. Isang oportunidad at pribilehiyong kami magpasalamat. Bibigay po namin ang pinaka-the best na pagsamba. Hindi ka namin titipirin sa oras na ito. Maraming panahon ng buhay namin, tinipid ka namin. But this time, Lord, bibigay namin ang pinakagalanting pagsamba. Lahat po ng nagnanais magbigay ng galanting pagsamba. Stand your feet now. Let us worship the Lord with all our heart, with all our soul, with all our mind. Let us worship the King. Is to bless your holy name. My heart's desire is to lift you up today. Even in the times of troubles, even in the times of trials, my heart's desire is to bless your holy name. Sing it again, prayerfully, wholeheartedly. My heart's desire. Let us worship the Lord Your generously. holy name. My heart's desire is to lift you up today. Even in the times of troubles, even in the times of trials, my heart's desire is to bless Sa Tagalog your po, holy name. ito, Diyos ang nais namin. Ang nais ko'y purihin ka. Ito ang nais namin, O Diyos. Purihin kang lubos. Higit sa lahat ng bagay, Higit pa sa aking buhay, ang nais ko'y sa huling awit po, with all our heart, with all our soul, nais ko'y purihin ka, Jesus. Ang nais ko'y purihin kang lubos.
higit sa lahat ng bagay. Higit sa lahat ng bagay, higit pa sa aking buhay. Ang nais ko'y ibigin ka, Jesus, ang nais ko. Ang nais ko'y ibigin ka, sa huling awit ang nais ko. Ang nais ko'y ibigin ka, Jesus. Dakilang Diyos, nagpapasalamat po kami, pinakilala mo po ang iyong sarili. Lumalapit kami sa iyo, buong pusong nagpapakumbaba. Kung kami man po ay nakikita naming nasa maling landasin kami, maling desisyon sa nakaraan, di na po namin itutuloy ang daang ito na aming lalakaran. Bigyan mo kami ng angking lakas upang magbalik tanaw sa iyo at magbalik loob sa iyo. Lahat po'y inaanyayang kung sumunod sa maikling panalangin to. Taas niyo po ang inyong kamay, simbolo ng pagtanggap sa presensya ng Diyos. Sabihin niyo pong maikling panalangin to, Panginoong Jesus, nagpapasalamat ako sa iyong salita at lumalapit ako sa iyo ng buong kapakumbabaan. Patawarin mo po ako sa lahat ng aking kasalanan. Sinusuko ko po ang maling buhay ko. Tinatanggap kita bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Bigyan mo po ako ng tamang buhay sa pangalan ni Jesus. O na lang po mananalangin. Salamat po, dakilang Diyos, sapat ang iyong salita. Walang kulang, walang labis. Ito'y magdudulot ng panibagong siglat lakas. Bigyan mo kami ng angking galing at husay upang kami mabuhay ng may kapayapaan at di mapalalangan ng kaaway. Bless the JIL May Kawayan family. Bless our family. Bless mo po ang aming mga kinabubuhay. Bless mo po ang aming relasyon sa iyo at sa aming mga mahal sa buhay. Inaangkin po namin ang kumpletong tagumpay and we bring back all to you the glory, all the praises. In the mighty name of Jesus we pray. Everybody say,